Hello po mga kabida, isang magandang gabi sa lahat at welcome po sa aking channel. Ito, kapapasok lang po kilala nyo ba itong si Attorney Harold Respiso? Siya lang po yung abogado at the same time, kandidato ho sa pagka-vice mayor po mga kabida na kinasuhan po ng Commission on Election. Sa pamamagitan po ni Chairman Erwin George Garcia, Ito ho'y patungkol doon ho sa kasong cyber libel. Nung una cyber libel yung nalaman po natin na isinampa po ng COMELEC laban po sa kanya mga kabida. Patungkol ho doon sa kanya hong pinost na video kung saan po ay dinemo po niya mga kabida kung paano ho i-hack ito hong ECM, ito hong makina na gagamitin ho daw para sa midterm election ngayong May 2025 sa latest po ngayon, sa kanyang video po mga kabida, sinabi po niya na andyan na daw yung mga pulis dumating sa kanilang bahay, dala yung warrant of arrest para ho sa kanya. In fact, ang sabi po niya he will be going to jail anytime soon. Pakinggan po natin yung kanya hong short video po mga kabida. May mga pulis dito ngayon, sinervisyon ako ng warrant of arrest, so I'm going to jail in the meantime. See you again, folks. See you soon. Ayan po, short lang po yung kanya hong video, yun, sinabi po niya doon na dumating yung mga pulis, bit-bit yung warrant of arrest, Hindi naman po sinabi ni Attorney Respiso po mga kabida na itong warrant of arrest na dala po ng mga pulis ay patungkol ho doon sa kasong isinampa po ng COMELEC, laban po sa kanya, by the way, sa bagong video na inilabas po ni Attorney Respiso po mga kabida, hindi pala cyber libel yung kasong isinampa ni Chairman Erwin George Garcia laban po sa kanya. Yung violation lang pala o violation po ng Article 154 o ito hong publication and unlawful utterance po, ang isinampa po laban po kay Attorney Respiso, ang sabi po ni Attorney Respiso po mga kabida, napakaluma pala itong provision po ng Revised Penal Code, ito hong unlawful utterance and publication. Wala ho daw nakasuhan dito, most likely baka siya lang po, first time na siya po yung first beneficiary po nitong provision na ito, mga kabida. Okay? So, kung maalala po ninyo, ito hong si Attorney Respiso po mga kabida ay naging sikat po ito, nag-viral po yung kanya hong video noong January 25 kung hindi ako nagkamali, na in-upload po niya itong video na ito at in fact yung video na yan nawala na po, dinidelete po daw ng Meta, hindi ko alam kung sinong nag-delete, pero ang pagkakaintindi ko doon ho sa kanyang first video pinadelete daw. Okay, pinadelete daw yung video na yon. Ang pagkakaintindi ko lang po na medyo sensitive masyado, may epekto doon ho sa national security po mga kabida, So kaya yun po yung rason siguro ng COMELEC kaya kinasuhan po nila ito hong si Attorney Harold Respiso po mga kabida, Pero doon ho sa kanyang video as reaction doon ho sa pagsampa po ng kaso ng COMELEC laban po sa kanya, nilinaw po niya doon na yung kanya hong previous video, wala naman po dang masama doon, Okay? Wala naman pong violation, any provision of the law, Lalo-lalo na po sa Revised Penal Code. Kasi ho, ang sabi niya, more on educational purposes lang po yun, Pagpapaalala po sa Commission on Election na posibleng ma-hack po yung ECM, okay, kapag naka-on yung internet. Pinaliwanag lang po niya doon, mga kabida, na kapag in-on yung internet, posible hong ma-hack yung system ng ECM po. Yun lang po daw, sabi po niya, wala pong iba at wala pong masama ang sinabi po niya doon, po mga kabida. Kaya nga nagtataka lang po siya bakit kinasuhan po siya Okay, barely 1 month after,
nag-react po itong Commission on Election po mga kabida. Ano po? Ang tanong ko po dito, bakit ho dinilit? Sino yung nagpa-delete? Kahit na po si Attorney Respicio po mga kabida, nagtanong din yan, ano? Bakit pinadelete? Sana daw, malalaman daw ng taong bayan kung mayroon bang siyang ginawang masama doon ho sa kanyang video, ano? Alright? So, titingnan na lang po natin kung ano pong magiging ending po dito po mga kabida. Hindi ko nga alam kung ano po yung penalty ng ng 154, ito hong publication and unlawful utterance po, no? Mga kabida. Pero ang sabi po niya is luma na raw ito no? Tsaka wala pa pong nakasuhan po dito. Most likely, baka siya po yung pinakauna, no? Na kakasuhan po dito po mga kabida, no po. So lilidawin na po natin ito hong video, latest video po niya, na kung saan po ay meron pong mga pulis daw sa kanyang bahay, bit-bit yung warrant of arrest. Hindi ho natin alam kung yung warrant of arrest pa ay patungkol doon ho sa kasong isinampa ng Commission on Election laban po sa kanya po mga kabida. Hanggang ngayon po mga kabida, hindi natin alam kung siya po ay successfully dinala po ng mga pulis o nadala po ng mga pulis. Ano po? Basta ang sabi po niya doon ho sa kanyang short video na anytime soon he will be going to jail, ano po, dahil ho dito sa kasong o sa warrant of arrest po na dala po ng mga pulis, ano po, no? Laban po sa kanya. Hindi po natin alam po hanggang ngayon kung yung kaso na yon bailable ba or hindi, no? Kasi again, uulitin ko po, base doon sa kanyang sinabi, wala ho siyang nabanggit na yung warrant of arrest ay patungkol ho doon mga kabida sa kasong isinampa, no, ng Commission on Election. Ito hong violation po ng Revised Penal Code Article 154, ano? Ito hong publication and unlawful utterances po mga kabida. So titingnan na lang po natin, no? Alamin po natin tomorrow or latest post po niya, no? Kasi inaabangan ko po ngayon po mga kabida, ito hong latest post po mga kabida ni Attorney Harold Respicio, no? Kung ano na po yung kanya hong kalagayan, kung dinala po ba siya ng mga police after dumating yung mga police daw doon ho sa kanyang bahay at iserve po itong kanya hong warrant of arrest po mga kabida. No? Kasi para sa akin hindi ako naniniwala na kaagad-agad Kailan na po yung nagsampa ng kaso itong COMELEC? Diba? I think parang last lang po last Friday or Thursday, ano? Ganun kabilis yung proseso po. Kung titingnan po natin mga kabida yung mga kasong nakabinbin dyan ho sa mga prosecutor's office, napakarami po, ano? Minsan naabutin po mga kabida ng ilang buwan bago ho magkaroon po ng resolution yung piskal, ano? Okay? Ito, napakadali kung yun yung kaso po, no? Kung yung warrant of arrest ay patungkol doon sa kasong isinampu po ng Commission on Election. Ano pa? Na? So, wala hong malinaw po na detalye kung ano ba talaga yung warrant of arrest na sinasabi po ni Attorney Harold Respicio. Ito po ba ay may kaugnayan doon ho sa isinampang kaso ng COMELEC laban po sa kanya o ibang kaso yun, ano? Ibang kaso yun. So, yun yung aalamin po natin sa mga darating po na araw po mga kabida. Ano pa, no? For your comment and for your opinion, you can comment down dito ho sa aking video. And para sa hindi pa po subscribers sa aking channel, please subscribe. Just click the subscribe button, click the notification bell, click all para updated po kayo mga kabida sa aking mga uploads. Maraming salamat po sa inyong lahat. God bless po.